Yo mga boss, so meron tayo itong gagawin. Isuzu MU-X aircon cleaning. Yan, so kulang ang preyon yan mga boss. Tapos ito si MG naman ay tapos na. So kung nakita nyo yung ginawa kong video nung nakaraan, ito yun mga boss. Pero na iuwi na kasi nila ngayon. May problema din doon sa wiring. Hindi ko napansin na may naka-bypass pala, no? At nagpalit sila ng radyo. So malaki ang epekto pagdating sa aircon kasi ang command ng module ng radyo, ang module ng aircon pumasok doon sa radyo. Nasira yung relay dito, so kinonvert na natin yon ng pang ordinary, so okay na yon. So meron pa pala ibang problema, hindi ko napansin kaya nandito siya ngayon, pero okay na ito mga boss. So kunin na ito, no? So dito tayo sa Isuzu MU-X na to. Ito ay aircon cleaning. Yan, so tapos yung blower motor niya kanina hindi gumana, pinukpok ko lang or kinatok ko lang, gumana na. So papalitan natin yun. Tapos ito hanapin natin yung butas kung nasaan. Okay, babaklasin lang muna yung dashboard. Tapos update ko kayo mamaya kung gaano kakapal yung dumi na makikita natin sa loob. Yun, so ito mga boss, nakalasan natin yung condenser. So kung makikita nyo, grabe ang dumi. Yan, so puro siya ano dyan, nakaharang sa flow system, no? Tapos ayan mga boss, ito siya. So ito yung condenser nya, no? So simula ng pagkabago hindi pa ito nabaklas, kaya ito papalitan natin yung dryer. Linisin natin to si condenser para maganda at hindi siya mag-high pressure, no? Kasi ito yung dahilan kung bakit nawawala ang lamig lalo pag nasa-traffic na matagal. So common problem sa mga ganitong sasakyan mga boss, pati ito dito. Ayan, kaya pag ako ang naglinis ng aircon, binabaklas talaga ito. Tapos nilinisan natin yan. Dito naman sa loob, dito natin sa likuran. So nakalas na yung likuran yan. Ayan, so ang dami kasing dumi dito kaya na pinalinasan ko. Kita nyo ito mga boss, oh. Yan, so hindi kasi gaano naglilinis at yung driver ay hindi napapansin dito, kaya puro biyahe kasi ng biyahe mga boss, no? So ito siya, ipabacuum kayo mamaya, lilinisan natin. Yung evaporator naman ito, so kinakalas pa nila. Okay na yung cabin filter, titingnan ko. Dala, titingnan ako yan. Ayun, no, grabe kapal ng dumi. Yan mga boss, ginawan lang kasi ito ng cabin, ng filter, nilagyan ng cabin filter. Tapos so simula ng pagkabago hindi para baklas yan, kaya yan, baklasin natin. Pagka natin sa may-ari mamaya. Okay mga boss, so update kayo pag nabaklas yung dashboard, no? Ayan, so medyo maluwag dito pero may nakapila dito yung Honda na yon. So yan, ilagay dito mamaya. Yun, pinakalas ko muna mga boss yung blower housing, no? So makikita natin mayroong ipis dun sa loob. Ayan, para malinisan natin kasi dadalhin ko tong ano, papalitan natin blower motor kasi nito dahil hindi gumagana. So may tornilyo sa loob, nahulog nyo yan? Hindi. Kala ko nahulog nyo yan. May tornilyo sa loob na dugosi, oh. So yun, klase mo na, klase nyo to. Yan, nilinisan yung condenser. Nilinisan nyo yung itim. Grabe. Matanggal yung mga buhok-buhok. Ito update mga boss. Yan natin. Okay. Op. Naka so ito na siya. Naka-aircon na tayo mga boss. So ibalik na natin, no. Nabuo na pati yung likuran. Yan.
So nalinisan na rin natin yung condenser doon, pati yung radiator. So pwede na ito ibigay mga boss nila madam, ano? Dahil sulit yung dumi, kaya tapos yung cabin filter doon nilagay nila huling-huli na, no? So gagawin natin, nagpalit ako ng evaporator, nagpalit ako ng filter dryer. Siyempre linis na yung mga boss ko, tas cleaning na rin yun. Kaya mas maganda every 1 year kayo nagpapalinis para si compressor ay hindi masira kaagad, no? Kasi kapag nasira ang compressor, gastos yun. Ngayon, bakit mabilis masira ang compressor? Kasi hindi kayo nagpapalagay ng langis, or hindi kayo, wala kayo sa maintenance, no? So ang advice ko dyan mga boss, every 1 year, kahit hindi kayo magpapalinis ng aircon, magpapalagay lang kayo ng preyon, papalagay kayo ng langis doon sa compressor. Pero bago malagyan yun, kailangan i-drain ng preyon, tapos magpalit na rin kayo ng filter dryer. Parang sa makina rin yan mga boss, na mag-change oil ka ng engine oil, tatapon mo yung langis, magpapalit ka ng oil filter ngayon. Ganun din yung sa aircon, walang pinagkaiba doon. Ang pinagkaano lang nila, dahil si aircon ay may preyon, no? Pero may langis din ang compressor niyan. Ngayon kung napabayaan mo ang langis ng compressor mo, matutuyuan yun, magi-stack up ang compressor mo. Kaya yung iba dyan nagrereklamo, bakit 3 years pa lang ko ang aircon, ang sasakyan ko 4 years pa lang sasakyan ko, nasira ng compressor. Isipin mo mga boss, sa makina, sa loob ng 4 na taon, kung hindi mo yan i-change oil, malamang sira na din yan. Kaya nga si makina inalagaan natin, every 10,000 or 8,000 km change oil tayo. Bakit si aircon hindi natin gawing gano'n, no? So dahil hindi gaanong kaya ginagawa ko ay every 1 year lang. I-drain ang preyon, baba si compressor, change oil, palit ng filter dryer, baba ang condenser para malinisan na rin si condenser pati si radiator. Yun ang tamang pag-maintenance ng aircon mga boss. Kahit dito sa loob hindi kayo magpabaklas ng dashboard, basta maalagaan nyo yung cabin filter, papalitan nyo lang yun. So yun lang, kung may katanungan kayo, pwede kayong tumawag o di kayo mag-message sa Facebook page natin mga boss. Pwede kayong tumawag sa number na dyan sa screen kung may katanungan kayo mga boss. Pag hindi nasagot, alam nyo na medyo busy tayo, katulad ngayon. Yun lang, thank you sa pagtitiwala sa AC Rock TV.